Ako po si Ate Mabs TV. Sino po ba ang nakarinig na ng aking kwento? Sama ng kamay. Ayan, wow, thank you. Yung Ate Mabs TV po ay isang stroke patient. April 19, 2023. Last year lang po. So, mukha po ba akong stroke? Praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Nung ako po yung na-stroke, meron po akong bagong balita sa inyo ngayon, pero mamaya ako nasasabihin. Kasi lahat po ng sinabi ni Doc Bry kanina, kung susundin po ninyo lahat yon, yun din po ang sinunod ko kung bakit ako ngayon nakatayo sa inyo ng ganito ka-straight. To God be the glory. Kasi po, nung ako yung ma-stroke, nagre-refer na ako ng mga patients kay Doc. Hindi ko akalain ako pala may stroke din. Nung na-stroke po ako, maniwala kayo sa hindi, na-stroke po ako, naglo-low carb na ako. Sabi nyo, naniniwala ba kayo na pwede ma-stroke kahit naglo-low carb? Yung sa akin pong case, hindi po ako seryosong nag-low carb. Nag-low carb, low carban po ako. Ang feeling po kasi ng iba, pag naglo-low carb sila, yung hindi lang kumain ng kanin, low carb na. Tama? Yun po ba sabi ni Doc? Hindi, di ba? Ang daming sinabi ni Doc eh. So, ibig sabihin, kailangan mong sundin yung food guide, food list para tama yung ginagawa ko. Pag nagkamali ka dyan at nag-cheat ka, sino po ba ang cheater dito? Umamin. Yan. Si Ate Mabs po, isang taong nag-low carb, strict low carb for 6 months to 8 months, pero nung gumanda ang pakiramdam ko at katawan na hindi po ako ganito kapayat, malaki po ako. Akala ko okay na ako. May history po ako ng stroke. Ako po ay mild stroke. Hindi ko pinansin yun. Gusto ko lang pumayat. After that, nag-cheat na po ako. At alam niyo po ba na nag-cheat ako, hindi lang isang araw, hindi lang isang beses. Tinuloy-tuloy ko na. Konti na lang, high carber na ako ulit. So, hindi ko sineryosong aralin ng low carb. So, sino po bang seryosong gustong matuto ng low carb o naglo-low carb na seryoso? O bakit parang ganyan lang? Undecided pa si Ma'am eh. Undecided pa ako. Yan. Kasi ako po dati, pumayat, sobrang payat after ko po mag-low carb. Akala ko noon, ako paano ba to sobrang payat na ako. Kung si Doc na 60 years old, yun din po sabi sa akin noon, isang bulati na lang daw pipirma. Mukha na, mamamatay na, ang tsura ko. Mukha daw kong addict. Pero alam niyo po yung na-stroke ako, una ko tinawagan si Doc. Sabi ko, Doc, I need help. Sabi, ba't ano nangyari sa'yo? Doc, laylay na yung kamay ko. Ano nangyari? Na-stroke ko ata ako. Sabi niya, diretso ka na sa ER kasi stroke ka na. So pagdating po sa ER, stroke po talaga ako. Kalahati ng katawan ko, hindi po nakakagalaw. Hindi lang po ako nakapag-ready ng visuals. Talagang wala ako, hindi ko tumagalaw. Patay talaga yung kalahati nung na-ER ako. Na-confine ako habang nasa hospital, nag-uusap kami ni Doc. Paglabas ko ng hospital, pero nung nasa hospital na po ako, sinabihan ko ng Lord na, sabi ko, Lord, tama po ba itong paglo-low carb na ginagawa ko? Kasi bakit ako na-stroke? Eh, sabi ng Lord sa akin, backtrack ka. Ano bang pinagkakain mo? So, ang katotohanan po noon, hindi talaga ako seryoso. Low carb pala talaga ako. So, after nung ika-4th day po, pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, kung bigay mo tong low carb na to sa akin, pakita mo sa akin, Lord, na ito talaga. So, on the 4th day po, pero hindi na ako makain ng high carb nung nasa hospital ako, hindi ko nakain yung rasyon. Pagdating po doon, sabi ko, ika-4th day po, naigalaw ko yung kamay ko. Naigalaw ko yung paa ko. Kaya on that same day, pinalabas po ako ng hospital. At napakabuti ng Panginoon. Paglabas ko po ng hospital, nag-strict low carb na po ako. Seryoso. Hindi na ako tumikim ng kahit na anong high carb. Bakit ka titikim niyan? Lason lahat yan. Di ba po kita yung mga pagkain natin dito? Lahat po yan. Low carb. Wala pong matamis dyan na galing sa magpapasama ng pakiramdam natin. So good news, tuloy-tuloy ko, pero mataas po ang uric acid ko, mataas ang CREA ko, mataas ang SGPT, SGOT ko, mataas ang cholesterol ko nung first 6 months ko. Pero hindi po ako tumigil. Sabi ko, tuloy ko to, Lord, kasi sabi mo, okay to. Nag-exercise ako kahit hirap na hirap. Aside from my therapy, nagbubuhat po ako. Bumubuhat po ako. Dahil sabi ni Doc, di ba sabi niya kanina, sabayan nyo ng, ang low carb po, low carb nutrition, fasting, and
exercise, resistance training. Gawin niyo yung tatlong yan. Pero huwag kayong magpadali. Sa fasting, relax lang. Darating kayo dyan. So, nung yung nangyari po yan, nakakalakad po ako. Sabi ko, ano to? Ang bilis ng recovery ko. Lahat ng kasabayan ko po na stroke na ulit, ako hindi pa. Ito po ang nakakatuwa. Mayroong bagong balita. To God be all the glory. Kakalabas ko lang po ng hospital kahapon. Si Ate Mabs, na hospital na naman. Nabalita ang Ate Mabs, stroke na naman. Hindi po ako na-stroke. Dahil po sa kwento ni Doc yan kanina, ingatan niyo po ang electrolytes niyo. Sa sobra pong bilib na bilib ako sa ginagawa ko, sabi ko, hindi na ako nag-electrolytes kasi 1 year and 2 years enough na po akong low carber. So, ito pong huling mga araw, nag-enjoy ako kaya inom ng kape, barako. Hindi na po ako nag-water. Hindi na ako nag-electrolytes. Bumagsak po ang aking sugar. So, pagbagsak na sugar ko, sobrang hilo po inabot ko. Tawag ako, text chat ako kay Doc. Sabi ni Doc, anong ginawa mo? Kung nag-high carb ka ba? Hindi, Doc. Promise, hindi ako nag-high carb. So, anong ginawa mo? Doc, nasobrahan ako sa kape. So, alam ko naman ang sagot. Pero lagi ako nakasandal kay Doc. Ang buti ni Doc, kasi alam mo yung one chat away, napakabuti ng puso niya. So, pagdating ko nung sabi ko, kaso yung hilo ko po ibang klase na, hindi na ako makatayo. Nagpasugod po ako sa hospital. Sabi ko, Doc, nandito na ako sa hospital. Na-confine ka. Kasi dapat sa kanya lang. Pero hindi na po kasi talaga ako makatayo. Dahil na naman saan? Katigasan ng ulo ko na kalimutan ko na naman mag-electrolytes. Kaya bantayan niyo po, lalo na kung may mga karamdaman kayo, pabantayan kayo kay Doc. Ang good news, kaya pala ako pinadala ng Diyos sa ospital. Siniti-scan po ako ulit. Dahil hindi naman po ako basta papasiti-scan, di ba? Para malaman. Kasi ang akin pong damage part ng brain ay nasa kanan. Tapos po, ang effect dito sa kaliwa. Good news po, nagulat ako. Sabi ko, Lord, nag-pray ako kahapon. Lord, please tulungan mo naman po ako. Kasi gusto ko pong magpatotoo sa event ni Doc bukas. Kaso nasa ospital ako, palabasin mo naman ako. Gusto ko mag-share at gusto ko ibalita na dahil sa'yo, ginamit mo ang low carb kaya ako gumaling. Alam niyo po, pag yung doktor ko hindi pa dumarating, wala pa akong clearance para lumabas. Alas 3 na ng hapon kahapon. Bigla, mag 3:30 yun, pumasok yung doktor. Ang bungad sa akin, kumusta ka na? Nahihilo ka pa ba? Sabi ko, hindi na po, Doc. Gusto mo nang umuwi, di ba? Sabi mo. Sabi ko kasi sa nurse. Sabi niya, sige, pauwi na kita. Sabi ko talaga, kasi ang CT scan mo, clear. Negative. Wow. Praise the Lord! Ito po, for 1 year and 8 months na, stroke po ako. Dito ko palang po ito sinabi. Dahil kahapon lang ako lumabas sa hospital, to God be the glory. Ito po ang aking April 20, 2023 na CT scan. Ito po yung CT scan ngayon. Sabi ng doktor, ano ang gamot na iniinom mo? Sabi ko, Dok, wala na. Sabi niya, nagulat siya kasi neuro ko po yun eh. Sabi niya, hindi pwedeng itigil ang gamot mo. Stroke patient ka. Lifetime ang pag-inom yan. Sabi niya, sabi ko, Dok, tinigil ko na po. Kailan mo tinigil? 8 months po or 1 year? Sabi ko, siguro po 1 year, Dok. Lahat, as in lahat, opo. Ang gamot ko po, clopidogrel, citicoline, ano pa ba yung gamot ko? Atorvastatin, Vestinor. Lahat po yun ay gamot ko. Tinigil pong lahat. Pero bakit clear ako? Saan ang galing? Congrats, Ate Ma! Hallelujah! Alam mo po, sabi ko, sa paglulokad, tama yung sinabi ni Doc, may trust, di ba? Trust in the process of low carb, but don't forget to trust the Lord na nagbigay sa inyo ng wisdom kung bakit may low carb ngayon at kung bakit kayo nandito ngayon. Hindi po aksidenteng nakaupo kayo dyan para naririnig nyo to. Kung may sakit ka, huwag kang matakot. Ano bang babaguhin mo? Disiplina lang naman eh, di ba? Ako pong pinakamatigas ang ulong tao sa mundo siguro. Sabi na asawa ko, tigas lang ng ulo ko eh. Kaya lagi ako nakakaranas ng mga bagay na hindi maganda. Pero alam niyo po, nagtiwala ako sa Diyos. Nagtiwala ako sa process ng low carb. Nagtiwala ako kay Doc Bry. Nagtiwala ako kay Doc Grace, kay Doc Iris Radev. At sa prosesong ito, to God be all the glory. Nakita ko, tumiyak po ako eh. Pag uwi ko pa lang po siya sa bahay na
At kung mapapansin niyo po, yung tanong kanina, paano kung mataas na lang ay cholesterol? Huwag kang mag-alala. 570 ang cholesterol ko, pero bakit clear ako? Normal po ang BP ko. Normal po ang FBS ko. Normal po ang lahat ng lab, ang parameters ko. To God be all the glory dahil po sa Diyos yan. Napakabuti po ng Panginoon. Maraming salamat po sa Diyos. Ang gawin niyo lang po, please, kung hindi pa kayo ganun kaseryoso, gawin ito, unang-una, ipagdasal nyo. Pangalawa, kausapin nyo si Doc, si Kuya Gibo, kasi nag-a-assess po sila ng libre. Huwag kayong matakot magtanong sa kanila. Huwag nyo agad laging titingnan baka mahal. Huwag nyo tingnan yung baka mahal. Kahit saan ka magpunta, mahal eh. Kahapon po, na hospital ako, isang gabi lang ako. Kuya Gibo, 17,000, bawas pa lahat. Para lang ako May discount pa yan. May discount pa yun kasi may PhilHealth si husband. Wala po ako kasing card eh. Hindi na ako pasok sa card kasi may sakit ako. 17,000 isang tulugan sa ospital. Hindi ako pwedeng pumunta sa public kasi ang record ko nandito po sa ospital na to. Sabi ko, Lord, 17,000 na-realize ko. God is good. Kung hindi po ako na kahapon, hindi ko ito malalaman. Napakabuti po ng Diyos. So pwede niyo po itong i-check. Pati po yung parameters ko, lahat normal. Paano nangyari yon? Nag-low carb po ako. At ngayon, kasama ko pong pamilya ko dito, yung asawa ko, 2 anak ko. Magseseryoso na rin sila. Kasi ako lang po ang strict low carb. Pag may sakit ka, mag-strict low carb ka. At nung nakita ko pa to, sabi ko, salamat sa Diyos. Imagine niyo po yung lahat ng bara na nandito sa ulo ko, na wala po yun. Nakalagay dito, no abnormal density in the brain, no intracranial hemorrhage, no ventricles, lahat na no. Negative na po. So, to God be all the glory. Maraming salamat. Palakpakan natin. Hallelujah. Ate Ma'am, Please, i-follow niyo po ang Ate Mabs TV. Pasyalan niyo ako sa page. Everyday po tayo ay nagla-live at nagbibigay ng konting kwento tungkol dito. Kuya Gibo, maraming salamat po. yes, ako, kinabutan ako. Sobra. Naiiyak po ako. Salamat. To God be the glory. Okay.